Now, dear brothers and sisters, we constantly seek direction from the Lord on how we can help our members keep the commandments of God, especially those two great commandments, to love God and our neighbors. For months, we have been seeking a better way to minister to the spiritual and temporal needs of our people in the Savior's way. We have made the decision to retire home teaching and visiting teaching as we have known them. Instead, we will implement a newer, holier approach to caring and ministering to others. We will refer to these efforts simply as ministering. Effective ministering efforts are enabled by the innate gifts of the sisters and by the incomparable power of the priesthood. We all need such protection from the cunning wiles of the adversary. Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of the 12 Apostles and Sister Jean B. Bingham, General President of the Relief Society, will explain how assigned brethren of the priesthood and assigned sisters of the Relief Society and young women will now function in serving and watching over members of the church throughout the world. Hindi pa po ako member. Lagi lang po ako nasa bahay. Meron po kasi akong sakit na lupus. So, hindi po ako pwedeng lumabas. Kasi bago akong maarawan at mahina din po yung resistensya ng katawan ko. Madali po ako mahawa sa mga taong sakit. Kaya po nung naging member na po kami ng church, kami po ng family ko, malaking tulong po talaga, lalo na po yung pag-ministering po ng mga sisters po. Kasi tinutulungan po nila kami na mas palakasin pa po yung faith namin kay Heavenly Father and Jesus Christ. At malaki din po yung help nila dahil yung mga times na malungkot po ako sa bahay, naisip ko po na may sakit po ako, sila po yung nagbibigay ng kasiyahan din po sa akin. Pag pupunta po sila, meron po kami, nagbabanding po kami, nagkakainan po, nagkakwentuhan. At yun po, pinapasaya po nila kami. At mas marami pa po kami natututunan dahil sa mga pagtuturo din po nila. At saka, dahil po sa pag-ministering na yon, mas nagiging strong din po yung namin sa church, pag-attend din namin sa church. At saka masaya po kami dahil marami po kami nakilalang mabubuting tao, may mabubuting puso, at handa pong tulungan kami sa tamang daan at matutong humingi din ng mga kapatawaran sa mga kasalanan din po namin. At ayun po, happy po kami dahil yung mga taong nakilala po namin ay pinaparamdam din po nila sa amin kung gano'n po sila nag-care din sa amin, kung gano'n po rin nila kami kamahal. At gano'n din po kami sa kanila. Ministering helps me and my family in lots of way. Isa na dun yung love of God na we felt sa mga sisters na always na pumupunta sa bahay. Mas pinalakas nila yung loob namin. Binigyan nila kami ng mga examples. Yung mga examples sa yung buhay nila ng bawat isa. Bawat isa ay may story and it make us more stronger na hindi pala may mga bagay na naitutulong ang lahat ng mga nasi-share nila sa amin. Nakakapagpalakas ng loob. We felt we belong to a big family with loving hearts, always there to care. And every time that they come to our house, mga brothers and sisters, very malaking impact na binibigay nila sa amin. They make us happy. Yung joy na pinapakita nila, dala-dala nila, down na down yung mga feeling namin. Nililift nila kami. And yung heart namin hindi may paliwanag yung nararamdaman sa
care na binibigay nila at pagmamahal. We felt sa mga pagmi-minister nila, we also felt yung pagmamahal ni Heavenly Father. So we are very thankful sa mga sisters and brothers na always nagmi-minister sa amin. So, ayan. So, paano nakatulong yung ministry sa mga taong tinuturoan namin? Kagaya nila, Jam at si Emma. So, ayan. So, alam ko na lahat tayo is mahal ni Heavenly Father ni Jesus Christ. Lahat tayo is sons and daughters of our Heavenly Father. Kaya, yung love na na-receive ko from Jesus Christ after ko makabalik ulit sa church, gusto ko siyang i-share sa iba. At paramdaman din nila yung blessings na na-receive ko sa paling kami na through ministering, natutulungan ko din sila na ma-invite to Jesus Christ na lumapit face to face at mag-realize na don't need sacrifice natin. Kasi kay Jesus Christ natin nararamdaman yung feeling of hope, love, healing, and yung truthfulness ng gospel. Alam ko na yung part na ginawa namin sa buhay nila is malaking tulong para magpatuloy sila sa confidence natin. At someday, lahat tayo is makabalik kay Heavenly Father, who is Christ sa piling nila.